Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong showbiz, sports, business at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nitong Martes ang Proclamation Rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Lawag, Ilocos Norte. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng paghalal ng mga lingkod bayan na handang bigyang prioridad ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Dagdag ni Pangulong Marcos, ipinakita ng mga kumakandidato sa pagkasenador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang kanilang dedikasyon sa pamamagitan ng pagseserbisyo sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Ayon pa sa Pangulo, ginamit ng naturang mga kandidato ang kahusayan upang maipagpatuloy ang progreso ng bansa. Narito ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Proclamation Rally para sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign. Kagaya ng dati,
dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Andito po ang aming ipinagmamalaki na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ng mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila parelax-relax
Tingnan niyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. Tatlo ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang tatlong naging city mayor. Binay ng Makati, Tolentino ng Tagaytay, Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto ay naging vice mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko, mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, 4 din. 4 ang abogado natin, Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa geographical representation, 2 ang taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto ay naging senador na tiga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam nyo naman, 100% waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap na nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo.
tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko, at ang buong buhay nila ay itinayan nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino, at para sa Pilipinas. Kaya, sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salam, Diyos Nina, kada kayo aming Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sa kaugnay na balita, Alyansa Slate nakakuha ng mainit na suporta mula sa Solid North. Nakibahagi sa rally si Senadora Amy Marcos at sa kanyang talumpati sinabi niya na nasasaktan siya kapag sinasabing mayroon silang hindi pagkakaintindihan ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dahil hindi anya ito totoo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Muling ipinamalas ng mga Ilocano ang Solid North kasunod na mainit na pagtanggap sa senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapakilala sa 12 kandidato ng administrasyon sa Senado. Dito isa-isa nilang inilatag ang kanilang mga plataporma at planong mga programa sakaling maluklok sa pwesto. Ilan dito ang maayos na trabaho at pasweldo, healthcare, edukasyon at transparency sa gobyerno. Sabi pa ni dating DILG Secretary Benher Abalos na sanay ampunin ng Ilocos ang buong pamilya ng alyansa at iboto silang lahat. Umapili rin si dating Senate President Tito Soto na matulungan sila ng Norte na magtagumpay sa halalan dahil magiging tagumpay rin ito hindi lang ni PBBM ngunit ng buong Pilipinas. Bukod kina Abalos at Soto, present din sina Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, dating Senator Panfilo Lacson, Senator Lito Lapid, dating Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, Congressman Erwin Tulfo, Senator Francis Tolentino, Congresswoman Camille Villar at si Senator Amy Marcos na unang beses na nakibahagi sa pagtitipon ng alyansa. Sa kanyang talumpati sa lokal na dialekto, kanyang sinabi na nasasaktan siya kapag sinasabi na may hindi sila pagkakaintindihan ng nakababatang kapatid na si Pangulong Marcos dahil hindi
hindi naman anya ito totoo. Mula Ilocos Norte para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Mga negosyanteng Cambodian hinikayat ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na mamuhunan sa Pilipinas. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Marcos sa harap ng Cambodian investors sa ginanap na joint press conference sa Malacanang kasama si Prime Minister Hun Manet. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Bukas ang Pilipinas sa pagninegosyo at malugod ditong tumatanggap ng pamumuhunan. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng Cambodian investors sa joint press conference sa Malacanang kasama si Prime Minister Hun Manet. Sa kaganapan, binati ng Pangulo ang Cambodian leader sa naging matagumpay na business forum noong Lunes. Sabi ni Pangulo Marcos, mahalagang networking opportunity ang kaganapan para sa private sector ng Pilipinas at Cambodia. Sabi pa ng Pangulo, dahil sa kaganapang ito, kumpiyansa siyang darami pa ang Filipino at Cambodian businessman na mamumuhunan sa kapwa bansa. That through this engagement, we will see more Filipinos investing in Cambodia and more Cambodians investing in the Philippines. To our friends from Cambodia, I wish to reiterate that the Philippines is open for business and we welcome the opportunity to partner and achieve greater commercial successes with you. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 8 kasunduan na lagdaan sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Natalakay sa bilateral meeting ng dalawang lider ang kooperasyon sa paglaban sa transnational crime, defense, kalakalan, turismo, regional at multilateral affairs. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Iprinisenta sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet ang 8 kasunduan na nalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Kabilang dito ang kasunduan para sa elimination ng double taxation, Memorandum of Understanding para sa agricultural at agribusiness cooperation, MOU para sa kooperasyon sa linya ng Information and Communications Technology at Digital Transformation, gayon rin ang kooperasyon para sa turismo, MOU para sa Technical Vocational Education and Training, MOU para sa implementasyon ng competition law. Kabilang rin sa mga nalagdaan ang MOU laban sa looting at trafficking ng cultural property at Memorandum of Intent para sa investment promotion. Nagkaroon ng bilateral meeting sa pagitan ng dalawang lider kung saan natalakay naman ang kooperasyon sa paglaban sa transnational crime, defense, kalakalan, turismo, regional at multilateral affairs. I'm confident that through this engagement, we will see more Filipinos investing in Cambodia and more Cambodians investing in the Philippines. To our friends from Cambodia, I wish to reiterate that the Philippines is open for business and we welcome the opportunity to partner and achieve greater commercial successes with you. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Impeachment rules kayang mabuo sa loob ng 2 linggo ayon kay Senate President Cheese Escudero. Ayon kay Escudero, gagawin na ito habang walang sesyon ng Kongreso para mailatag na sa plenaryo at maaprubahan pagbalik ng sesyon sa Hunyo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Sisimulan na ng Senado ang pagbalangkas ng rules na pag-iiralin sa impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, gagawin na ito ngayong nakabreak ang sesyon ng Kongreso para pagbalik ng kanilang sesyon sa Hunyo ay mailatag na ito sa plenaryo at maaprubahan. Sinabi ni Escudero na kaya itong matapos sa loob ng 2 linggo. Binubuo na niya ito ngayon ng legal team ng Senado kasama ang mga pribadong batikang abogado bilang mga consultant.
At siniguro naman ni Escudero na mga abogadong kukonsultahin sa pagbuo ng rules ay hindi magiging parte ng prosecution o defense team sa impeachment trial. Matapos anyang mabuo ang draft rules ay ipapatingin naman ito sa iba pang mga eksperto gaya ng academe saka ibibigay sa lahat ng mga senador para mapag-aralan. Tiniyak rin ng Senate leader na magiging maingat sila sa pagbalangkas ng impeachment rules. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimpa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Defense at logistics cooperation sa pagitan ng Pilipinas at South Korea pinagtibay sa 26th Joint Committee meeting. Ang nasabing pagtutulungan ay upang maisakatuparan ang naisin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na gawing world-class force ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Porsigido ang Pilipinas at South Korea na magtulungan upang may sakatuparan ng naisin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing world-class force ang Armed Forces of the Philippines. Ito ay sa ika-26 na Philippines Republic of Korea Joint Committee Hearing on Logistics and Defense Industry Cooperation na isinagawa sa Busan. Pinangunahan ni DND Assistant Secretary for Logistics and Acquisition Jose Lito Ramos ang delegasyon ng Pilipinas habang si Vice Minister Kang Hwan-sug ng Defense Acquisition Program Administration ng Korea ang nanguna sa panig ng Korean government. Doon tinalakay ang defense modernization, technology transfer at joint initiatives na nakatutok sa pagpapaigting ng seguridad sa rehiyon. Niyak naman ng Korean government ang buong suporta nito sa Pilipinas sa nagpapatuloy na military-to-military capability development kaya hindi na patuloy na kolaborasyon upang matugunan ang nagbabagong hamong pang-seguridad. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Walang legal at moral rights si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez para magsampa ng kaso laban kay Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista kaugnay sa 2025 national budget. Ayon kay Taguig City Representative Pami Zamora, kabaligtaran ng inaasal ni Alvarez para magsampa ng kaso dahil hindi anya ito nakibahagi sa budget hearings ng pambansang pondo at wala ring naging kwestiyon habang tinatalakay ito sa plenaryo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Naniniwala ang ilan sa mga mambabatas na miyembro ng Young Guns na walang legal at moral right si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez para magsampa ng kaso laban kay Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista kaugnay sa 2025 national budget. Ayon kay Taguig City Representative Pami Zamora, napaka-ironic na hindi naman nakibahagi si Alvarez sa budget hearings ng pambansang pondo at wala ring naging kwestiyon. Maitutuloy pa nga anyang merong legislative estoppel itong kasamahang mambabatas. Sabi naman ni One Rider Party List Representative Gutierrez, kung talagang walang halong politika, dapat ay sa Korte Suprema idinulog ni Alvarez at kasamahang petitioners ang reklamo. Git pa ni Gutierrez na bakit mga kongresista lamang ang kabilang sa mga respondent o inirereklamo gayong bicameral committee ang nagtrabaho sa pambansang pondo. Mula Ilocos Norte para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Commission on Elections o COMELEC nagbabala sa mga nagpapakilalang konektado sa komisyon para mangikil sa mga kandidato. Ito ay matapos maaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 3 IT specialists na nangikil sa mga kandidato kapalit ng pangakong maipapanalo sa darating na eleksyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Patuloy na umaapila ang Commission on Elections sa mga kandidato na huwag maniniwala sa mga nag-aalok ng panalo sa eleksyon kapalit ng pagbabayad ng malaking halaga. Pahayag ito ng komisyon matapos maaresto ng Criminal Investigation and Detection Group ang 3 IT specialist na nangikil sa mga kandidato kapalit ng pangakong maipapanalo sila sa darating na eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, marami na siyang natanggap na ganitong mga ulat kung kaya't dapat mahuli na ang mga gumagawa nito.
Muling tiniyak ni Garcia, walang sino man na mga empleyado ng COMELEC o mga kakontrata nitong IT provider ang maaaring makapagpanalo sa eleksyon gamit ang pandaraya. Siniguro rin niya na magiging patas ang laban at hindi magkakaroon ng glitch sa mga makina na gagamitin ngayong eleksyon. Mula sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. National Historical Commission of the Philippines o NHCP binalaan ang mga kandidatong gagamit ng bandila ng Pilipinas bilang material sa pangangampanya. Ayon sa NHCP, nakasaad sa batas sa ilalim ng RA 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines na dapat bigyan ng respeto at pagpapahalaga ang watawat na simbolo ng pagka-Pilipino. Ang detalye ng balitang ito mula kay DK Zarate. Nagbabala ang National Historical Commission of the Philippines sa mga kandidato na gagamitin ang watawat ng Pilipinas bilang parte ng kanilang kampanya. Ginawa ang pahayag ngayong simula na ang kampanya para sa midterm election 2025. Ayon sa NHCP, nakasaad sa batas sa ilalim ng RA 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines na dapat bigyan ng respeto at pagpapahalaga ang ating watawat na simbolo ng pagka-Pilipino. Hindi dapat ginagamit ang watawat ng Pilipinas sa mga ads at campaign materials. Umapila ang National Historical Commission of the Philippines sa publiko na agad isumbong sa kanilang tanggapan ang kandidatong lalabag dito. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mahigit 10,000 individual na ang mga inilikas dahil sa pagbaha na dulot ng shear line. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, ang mahigit 2,600 pamilya o katumbas ng 10,187 individual ay kasalukuyang nananatili sa 72 evacuation centers. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nadagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang nananatili ngayon sa mga evacuation center dahil sa epekto ng shear line. Ayon sa DSWD, meron ng higit sa 2,000 at 600 pamilya o katumbas ng higit sa 10,000 individual ang nananatili sa mga binuksang 72 evacuation center. Karamihan sa mga ito ay mga residente ng Mimaropa at Eastern Visayas Region. Nasa higit 600 pamilya rin o nasa 2,000 individual ang pansamantalang nananatili sa kanilang mga kaanak. Ayon sa DSWD, sa kabuuan ay sumamba na sa 37,000 ang bilang ng mga residenteng naapektuhan ng shear line. Tuloy-tuloy naman na ang ginagawang pagpapaabot ng tulong ng kagawaran sa mga apektado na umabot na rin sa inisyal na higit 600,000 piso. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ikinatuwa ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora ang positibong pagtanggap ng mga Pilipino sa social welfare programs ng pamahalaan gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP na itinulak ng Kamara. Ito ay kaugnay sa naging resulta ng survey ng Social Weather Stations o SWS at Pulse Asia nitong Enero. Batay sa survey ng SWS, 70% ng mga tumugon sa survey ang nagsabi na malaking tulong ang 4Ps habang 88% para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD program. Mayroong 81% ng tumugon ang nagsabi na malaki ang kanilang benepisyo sa AKAP at Walang Gutom program. Samantala sa Pulse Asia survey, 82% ng tumugon ang nagsabi na nakatulong ang 4Ps at TUPAD para maayos ang financial stability ng mga nasa lower social class at magkaroon ng trabaho habang 81% ang sang-ayon sa AKAP. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Nagbabala ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa Japan na mag-ingat sa mga alok na trabaho mula sa Japanese language
training centers. Ayon sa DMW, hindi autorisado ang mga naturang establishmento na mangalap ng mga overseas Filipino worker o OFW para magtrabaho sa nabanggit na bansa. Ginawa ng DMW ang babala kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na protektahan ang mga overseas Filipino worker o OFW mula sa mga mapang-abusong illegal recruiter. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Bernard Olalia, nagsisimula ang language training sa sandaling napili na ang aplikante ng kanyang Japanese employer. Binigyang diin ni Olalia na kailangang balikatin ng employer ang gastusin sa language training at hindi ito dapat pinoproblema ng aplikante. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, mga solo parents sa isang bayan sa Pangasinan sumailalim sa training ng TESDA para sa karagdagang kabuhayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Sarah Cayabyab. Inpasilong daod training para address making NC2 susaray miyembro na Solo Parents Association jad balaya mapandan Luyaga Pangasinan. Agawaan iyala pod tulong na sa lokal na gobyerno tan sa Technical Education and Skills Development Authority Pangasinan Schools of Arts and Trade. Inbangat susaray miyembro na asosasyon at panag-usar na makina tan sa mauksoya panagdait. Git manasayan programa yan na itda nakasanayan susarayan Solo Parents pian na itdan iraya mas dakal la oportunidad at trabaho ya makatulong para ed sa pamilya da. Sa masulok kadwaran simbatan na dan training at ilaloan ya nasumpal no 21 od sayan bulan na Pebrero. Agawaan met iyala pod tulong na sa Municipal Social Welfare and Development Office tan sa Public Employment Service Office. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sarah Cayabyab para ed Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sarah. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Tulong para sa mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng shear line sa lalawigan ng Oriental Mindoro, nakahanda na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tom Alvarez. Nakahanda ng ihahatid na tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Mimaropa sa mga local government unit o LGU na naapektuhan ng shear line sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid ng ehensya, ang kanilang total available relief resources ay aabot sa mahigit 118 million pesos na mayroong stockpile funds na halos 3 million pesos. Kamakalawa ay nakaranas sa matinding pagbaha ang ilang mga bayan at lungsod sa lalawigan dulot ng shear line. Patuloy din ang ginagawang koordinasyon at monitoring ng Disaster Response Management Division ng ahensya sa mga LGU para masiguro na mabilis na mahatira ng tulong ang mga residente na nakatira sa affected areas. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Family food packs mula sa pamahalaang panlalawigan ng Palawan agad na naipamigay sa mga apektadong residente. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lizel Pilapil.
Katatapos lamang pantaw, mga family food pack sa munisipyo iyang Brooks Point nga naapektuhan ang adadanasang pagurandara ang Shearline. Paabot dya, Palawan Provincial Social Welfare and Development Officer Abigail Ablania. Makunta na agabot sa 5 kagatos family food packs ang akapantaw ang DSWD sa Brooks Point. Dading adlaw, 5 ra kagatos nga FFP ang tapos dunda ipantaw sa Nara kagabi. 5 ra kagatos ang akapantaw para sa mga naapektuhan ang agay restart sa Aborlan. Sa dadi, agaman tiner sandara kung magapan man ngabay da FFP ang Sofronio Espanyola. Kabilang makunta na sa sulod ang igpapantawang DSWD ay 6 kakilong bigas, saka dosenang energy drinks, saka sachet ang kape, ibay ibang dilata, paryo ang sardinas, corned beef, tuna. Sa Radyo Pilipinas Palawan, Dya si Lizal Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizel. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Lakbay Pabasa program matagumpay na isinagawa sa liblib na barangay sa bayan ng Paranas, Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nagin manilampuson ang igin dumara nga Lakbay Pabasa program sa usa nga tay-aw nga barangay sa Bungto, San Paranas, Samar, mao ang barangay Maylobe. Kaupod ang Enhanced Distance Learning Education o DLE volunteers nga nanbugos nga lokal nga pamunuan San Paranas, ginpangunahan ni Mayor Eunice Babalcon ang pagpabasa sa mga kabataan nga enrolled sa daycare o ECCD nga elementary. Pagkatapos sa pagpabasa, nakakarawat ang mga kabataan sa bags ug school supplies, samtang nagdumara liwat sa feeding durante sa nasabi nga aktibidad. Gintikangan sa gobyerno lokal ang Lakbay Pabasa program sa tuntuig 2022, kabulig ang mga Paranas Enhanced Distance Learning Education Program volunteers kumubaton sa problema sa pagaradman sa mga kabataan, labi na adton sa mga harayo nga barangay. Ginlalauman sa gobyerno lokal nga pinaagi sa programa, mahatagan sa doon ang importansya sa edukasyon sa mga kabataan. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Buying price ng National Food Authority o NFA Surigao Branch para sa clean and dry palay nananatiling nasa 23 piso kada kilo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Padayon gihapon karon nga gibasihan sa National Food Authority o NFA diha sa pagpatuman sa ilang buying price sa humay ang price range scheme kon pricers. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Alvin Balatero, ang hepe sa NFA Surigao Branch, nga mag-apurba sa maong buying price gamit ang pricers mao ang silang central office. Sumala pa nga mag-usab-usab kada semana ang ilang buying price sa humay depende sa maaprubahan sa ilang uluhang buhatan. Sigun ini nga tumong sa pagpatuman sa pricers aron nga matupngan o baka mapalabuan pa ang ex-farm price humay o ang palit sa mga pribadong rice traders. Pinaagi niini mas pilion sa mga rice farmers nga dito sa NFA baligya ang ilang ani. Sa karon, ang buying price sa NFA Surigao Branch ang napabiling ana sa 23 pesos matag kilo alang sa clean and dry palay, samtang 18 pesos matag kilo alang sa fresh and wet. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag.
Samantala, dumako naman tayo sa Hulo, karagdagang fire station, malaking tulong para mapabuti pa ang serbisyo ng Bureau of Fire Protection Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Kiyakuyagi Senior Inspector Jason Ahijon, Provincial Fire Marshal, sina Bureau of Fire Protection at di binaybayan si Lupasug. In pagpatindog, sinaganap fire station na upat municipality biya na sina CSC, Lugos, Pangutaran Iban Omar. Mapuas na paon in a groundbreaking ceremony sinaka nuyaon. Ininibang doon na marching order ni President Ferdinand Marcos Jr. sa nakalabay tahon. Insuwaykatan si mga municipality katilingkang sinula Pilipinas, kapaunan na sina fire station bilang bahagi sin modernization program sina BFP. Lawi ahitsyon aw na kumanyan tuhalom sinang putagasya municipality di Lupasug, inwayroon pa nakarihil sina Lupa. Benasin pandemi tapol iban pang limatahil. Malinggan law niya kakunahan in hiri program in a two municipality sa wabsin na bukod applicable in a fire truck iban fire station ha mga ini sa wabsin kamatauran mga barangay amin hara igdakat. Implano nila dunhay ni patindukan sin boathouse at supay kabutangan sin fireboat apabila amo ini karil kanila ina pangayo nila indeng ha upis nila kataasan. Deng ha RP Hulo, Fatma Delicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Abiso sa mga consumer ng Meralco, inanunsyo ng Electric Distribution Company na mayroon silang taas singil ngayong buwan. Ayon sa Meralco, may dagdag na 28 centavos per kilowatt hour ang February billing dahilan para sumampa na sa humigit 12 pesos ang electricity rates ngayong buwan. Dahil dito, asahan na ang karagdagang 57 pesos sa mga may buwanang konsumo na 200 kilowatt per hour, 85 pesos para sa mga may konsumong 300 kilowatt per hour, 114 pesos sa mga naka 400 kilowatt per hour at 144 pesos naman sa mga nakakonsumo ng 500 kilowatt per hour. Paliwanag ng Meralco, ang taas singil ay bunsod ng mas mataas na generation charges na naglalaro na ngayon sa humigit 38 centavos per kilowatt hour. Nagambag din nila ang mas mataas na singil ng independent power producers at power supply agreements, habang umabat naman sa mas mataas sanang singilan sa generation charges ang mas mababang rates sa wholesale electricity spot market. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Usaping enerhiya pa rin, iniulat ng Department of Energy o DOE na nalampasan ng Pilipinas ang target nitong renewable energy installations para sa taong 2024. Ayon sa kagawaran, sa pagtatapos ng 2024 ay nakapaglatag ng aabot sa 794.34 megawatts ng renewable energy ang bansa, ang pinakamataas na installed renewable energy capacity sa mga nagdaang taon. Base sa figura ng DOE, signipikong mas mataas ito
ito sa 328.18 megawatts noong 2022 at 201.54 megawatts noong 2023. Mas mataas din ang 2024 figure ng 34.52 megawatts kung ihahambing sa pinagsama-samang installed capacity ng renewable energy mula 2021 hanggang 2023. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, ang mas mataas na renewable energy capacity noong nakaraang taon ay testamento ng epektibong renewable energy policies ng pamahalaan, gayon din ang di matawarang commitment ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mas self-reliant energy future ng Pilipinas. Kasabay nito, tiniyak ni Secretary Lotilla na patuloy silang nakamonitor sa critical transmission line projects upang masiguro na ang installed renewable energy capacities ay naka-integrate sa power grid. Ang mataas na renewable energy installation ay nakaangkla sa layong pagpapataas ng mixed energy sa bansa at sa pagkawing sa mas sustainable at environment-friendly na paghango ng enerhiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inilunsad ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang isang kampanyang gumagabay sa mga taxpayer hinggil sa saklaw ng kanilang mga obligasyon. Ito ay sa pamamagitan ng Friendly Tax Compliance Verification Drive o TCVD na layong tulungan ng mga taxpayer na maintindihan ang kanilang tax obligations, ma-identify ang mga common issue at magabayan sa tamang compliance sa tax laws. Paglilinaw ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., walang papatawan ng penalty sa nasabing education drive bagkus ay magpapaalala lamang ito sa mga negosyo hinggil sa kanilang mga dapat na tugunan pagdating sa pagbabayad ng tamang buwis. Sa pagsisimula ng kampanya, aabot na sa humigit 24,000 establishmento ang nabisita ng BIR kung saan karamihan sa kanila ay nakitaan ng ilang issue gaya ng sa hindi pagiging opisyal na rehistrado, walang naitatabing books of accounts at hindi pagdi-display ng certificate of registration. May mga taxpayer din anilang hindi na i-convert sa kanilang official receipts ang required sales o service invoices salig sa Ease of Paying Taxes Act. Ang nasabing education drive na nagsimula noong Lunes ay tatagal hanggang Biyernes, Pebrero 14. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nasa 20 Japan-based manufacturing firms ang kasalukuyang nag-explore sa potensyal na pamumuhunan sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA, nakatanggap ito ng inbound mission mula sa Okayama, Japan na mga nagnanais na makapaglatag ng business operation sa loob ng Philippine Ecozones. Kasama ang Philippine Trade and Investment Center Osaka, layo ng inbound mission na mapalakas pa ang economic ties ng Pilipinas at Japan, augnayang namumukod tangi na sa mga nakalipas na taon. Kinikilala naman ng PEZA ang pagiging Ichiban o number 1 ng Japan pagdating sa pagiging pangunahing Ecozone locator sa Pilipinas at sa ambag nito sa electronics, automotive at industrial sectors. Buhat dito, inihayag ni PEZA Director General Tereso Panga ang patuloy nilang pakikipagtulungan sa inbound mission sa layong makapagdala ito ng mas maraming mamumuhunang Japanese companies sa Pilipinas. Base sa datos ng PEZA, mayroon ng humigit 800 PEZA registered Japanese firms sa bansa na may kabuuang investments na 589 billion pesos at may nalikhang 300,000 direct employment. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Nagsama-sama muli ang Gilas Pilipinas sa isang training camp bago ang kanilang partisipasyon sa third leg ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Magiging abala ang Gilas ngayong buwan na nakatakdang maglaro ng ilang exhibition matches sa Doha, Qatar bago ang qualifiers. Dumating ang mga miyembro ng Gilas, kapwa players at coaches sa Inspire Sports Academy sa Laguna nitong Martes. Isa sa mga kilalang Gilas players na dumating sa unang araw ng camp ay si Dwight Ramos na hindi nakapaglaro sa 93-54 panalo ng koponan laban sa Hong Kong nitong Nobyembre dahil sa iniinda nitong calf at knee injury. Ang kapwa Filipino import ni Ramos sa Japan B-League na si AJ Edu ay nasa training camp din. Malaki ang gagampanan ni Edu dahil sa pagkawala ni Kai Soto na kasalukuyang nagpapagaling dahil sa ACL injury. Bukod sa mga regular na Gilas players, sumali din sa national team ang mga players ng Ginebra na sina RJ Abarrientos at Ralph Koo. Sina Abarrientos at Koo ay kasama sa camp, subalit hindi sila miyembro na lalaban sa qualifiers at magsisilbing practice players lamang. Inaasahang sasali din sa Gilas sa kanilang friendlies laban sa Qatar, Lebanon at Egypt sa Doha ang mga Korean Basketball League imports na sina Carl Tamayo at Kevin Kiambao. Aalis ang Gilas patungong Doha itong Huwebes. Nakasiguro na ang Pilipinas sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia itong Agosto pagkaran ang kanilang 4-0 record sa Group B. Kakalabanin ng Gilas ang host Chinese Taipei sa Pebrero 20 bago bumisita sa New Zealand sa Pebrero 23. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos ng dalawang magkakasunod na pagtatapos sa entablado, naubusan ng hangin si EJ Obiena kung saan nagtapos ito sa ika-7 pwesto sa kanyang tangkang pagdepensa sa kanyang titulo sa ISTAF Indoor Dusseldorf na ginanap sa PSD Bank Dome sa Germany. Nalagpasan lang ng Filipino pole vault Olympian ang 5.55 meters sa unang pagtatangka, subalit hindi na nalundag ang 5.75 meters. Pinamunuan ni Torben Bleck ng Germany ang event sa taas na 5.8 meters at sinundan siya ni Olympic medalist Sam Kendricks ng Estados Unidos sa taas na 5.7 meters. Samantala, nakuha naman ni Ersu Sasma ng Turkey ang bronze pagkaraan lundagin nito ang kanyang season best na 5.7 meters. Pinamunuan ni Obiena ang ISTAF nitong nakalipas na taon sa taas na 5.93 meters. Kakagaling lamang ni Obiena sa dalawang magkasunod na medalya kung saan nagtapos ito sa ikalawang pwesto sa International Jump Meeting Cottbus na ginanap sa Lausitz Arena sa Germany nitong nakalipas na buwan bago malundag ang 5.7 meters sa Meeting Metz Moselle Athlelor nitong Sabado para kunin ang kanyang unang gintong medalya ngayong taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sisimulan ng National University ang kanilang pagdepensa sa kanilang korona sa kapwa men's at women's division sa pagbubukas ng UAAP Season 87 Collegiate Volleyball Tournament itong weekend na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Bubuksan ni Belia Belen at ng Lady Bulldogs ang kanilang kampanya para sa ikatlong kampyonato sa 4 na seasons laban sa De La Salle University Lady Spikers alas 3 ng hapon itong darating na linggo. Samantala, pakay ng NU Bulldogs na kunin ang kanilang ika-5 sunod-sunod na titulo kung saan makakatapat nito ang Green Spikers alas 11 ng umaga. Opisyal na magsisimula ang torneo sa volleyball itong Sabado sa kaparehong Pasay venue kung saan ang runner-up nitong nakaraang season na University of Santo Tomas ay makikipagbakbakan sa Far Eastern University alas 3 ng hapon sa Women's Division.
Ang men's ng USD at FEU ay unang maglalaban alas 11 na umaga. Sa isa pang women's matchup, kakalabanin ng host school, University of the Philippines, ang University of the East alauna ng hapon habang bubuksan ng kanilang men's team ang torneo alas 9 ng umaga. Sa linggo, magtatapat ang Ateneo de Manila University at Adamson University sa women's division alauna ng hapon habang ang kanilang men's squad ay bubuksan ang mga laban alas 9 ng umaga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang yung chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Bakas ang sigla sa mukha ni Jolina Magdangal nang ibahagi ang pagbabago sa pagkakaibigan nila ni Marvin Agustin. Patok ang love team nila noon sa mga pelikulang Flames the Movie noong 1997, Labs Kita Okay Ka Lang noong 1998 at Hey Babe noong 1999. Sila rin ang love team sa weekly youth-oriented series na Gimmick mula 1996 to 1999 at romantic drama series na Loves Ko Si Babe noong 1999 hanggang 2000. Aminado si Jolina na immature sila ni Marvin noong teenagers pa sila. Sabi ni Jolens, quote and quote, "Iniisip ko ngayon pag nakikita ko yung kung paano kami mag-usap, kung ano yung feeling, uy, ang petty natin dati ha, parang dati, grabe yung pinag-aawayan natin." Malakas daw mang-asar si Marvin at pumapatol naman si Jolina. Ngayong 2025, matapos ang mahigit 2 dekada, nabigyan sila ng oportunidad na magkatrabaho ulit sa pelikulang XX Lovers. Paano nga ba ang dynamic sila ngayon? Sagot ni Jolina, quote and quote, "Mature na ngayon pero alam mo yung pagka-mature namin, kuwala pa rin. Patol pa rin ako ng patol sa pang-asar niya at asar pa rin siya ng asar. Na hindi ko nga alam kung bakit nga ba ganun, alam ko naman na yun. Parang natural na sa amin na ganoon kami kakulit, kaasaran." Natutuwang ikinuwento pa ni Jolina na mas lumalim ang pagkakaibigan nila ni Marvin ngayon, pareho silang 46 years old. Samantala, isang dekada ng aktibo sa show business si Elijah Canlas. Bukod sa pag-arte ay gusto rin daw subukan ng aktor ang pagkanta at ipagpatuloy ang pagsulat ng mga kanta ngayon. Sabi nga ni Elijah, quote and quote, "2024, I didn't get to make a single song. Ngayon, I feel like a whole different person. I feel like na iba yung music na nagagawa ko, iba na yung mga lyrics na masusulat ko." Para sa aktor ay kakaibang karanasan sa tuwing nakakapagsulat siya ng mga kanta. Makahulugang paglalahad ng binata, quote and quote, "When I write music, I feel like it's the best way to express myself, my truth, and without fear." Meron namang payo ang aktor para sa iba pang mga nangangarap na subukan na pumasok sa industriyang kanyang ginagalawan. Quote and quote, "If you really love this craft, then you really have to put everything that you have into it." Yan nga ang pagtatapos ni Elijah.
At sa pagtatapos naman ng ating segmentong Balitang Artista, muling napabalitang buntis na di umano si Karil ngayon. 10 taon ng kasal sina Karil at Yael Yuzon, kaya palaging may nagtatanong sa singer kung nagdadalang tao na ba siya. Pagbabahagi ni Karil sa kanyang podcast na Case Drama, quote and unquote, "This is the third time this news has circulated. The news is fake." Maling impormasyon daw. Hindi na bago para kay Karil kapag napapabalita ang buntis siya. Hindi na lamang minamasama ng It's Showtime host ang tungkol dito. Giit ng singer, quote and unquote, "How do we stop this kind of problem from happening, from circulating, especially because it doesn't seem like bad news? It's not something that destroys my character. You don't feel like a chismosa or a chismoso person by clicking or congratulating me on the comment section. So what's wrong with it?" Ayon kay Karil ay kinakailangang maging maingat ang mga netizen sa lahat ng mga nababasa sa social media. Quote and unquote, "I knew a categorical denial would be useless because you want to believe what you want to believe and maybe you have a good feeling about congratulating me. And I think it's not about education level. A lot of people have been fooled by this news. So I am here to tell you once again that the news is fake. I hate fake news. For me, let's be mindful about the things we shared, the things we believe because we don't know where this would lead us." Yan ang paglilinaw pa ng It's Showtime host. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Janela, Susan Naison, Hero Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Stephanie Vicente at Jerome Toledo. Sa mga kasama natin ng mga segmento para sa ating balitang negosyo kay Erwin Peñano, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating showbiz balita kay Stephanie Vicente, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.